Yes, yo, Topacio. Oh, Sa ngalan ni yeah. Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Ngayon po ay 19 ng Pebrero 2026. At syempre, ang oras po, alas 11:02 ng umaga. Yan. Salamat po kay Sir Dennis Antenor. Kita nyo ha, talagang pampag-good vibes pag siya'y nauuna. Alam nyo mga kaibigan, nako, hindi na ho natin maintindihan ang rules ng traffic. Yan. Marami hong mga patakaran na hindi ho natin maintindihan. Hari nawa, makontak po ng ating CA ang pinagpipitagan na head ng TPMO or dito sa ano. Kasi sabi si Kernel de Dios daw yun ang kailangan natin. Para lang malinaw natin kung paano na ang mismong traffic enforcer ay nagdi-disregard ng traffic light. Ayan, tingnan ho natin kasi hindi na ho maintindihan daw ng mga motorista at maging ang mga nakakakita sa ganitong pagkakataon. Alam niyo po, meron ho kasi mga pagkakataon na nakakahiya na yung eto nga ho parang hindi na nga rin ho tama, di ho ba? Kapag ang isang kalsada ay hindi naman ho puno, di ba? Minsan ginagawa ho kasi yan for emergency purposes. Pwede ho kahit naka-green, pwede ho pahintuin dahil nga po sa emergency o kaya naman po dahil po doon yan. Alam niyo ho, marami hong na-encounter. Kagaya rin ho ni Atty. Ferdy Topacio, yung ating idol. Sabi nga po marami hong dapat sinusunod tayo. Lalong-lalo na yung rule ng traffic. Ito hong ating naman, kinalulungkot nga po natin na hindi lang ho hindi lang ho magaling sumagot yung itong traffic enforcer. Siguro mamaya kung makokontak po ni CA yung ating butihing Kernel de Dios ng Pasig City. Hindi ko lang alam kung taga Pasig lang siya ng Pasig City. Ay aalamin po natin sa kanya ang mga mga dapat at di dapat all about traffic, no? Kasi yan po ang advice sa atin ng ating kapatid na si Kuya June Saigo, no? Pagdating naman daw po sa MMDA problem, pwede po nating i-report yan, no, kay General Torre na siya po ngayong ama ng MMDA. So we should know, no, kasi hindi natin maintindihan na ngayon ang nangyayari sa Pilipinas, no? Matapos narinig ang matataas sa Senado na sometimes we have to, di ba, sabi, we have to bend the law. Dito naman ho ngayon ay tila ba sometimes we have to disregard the traffic light. Ayan. Para hong ginagaya na ho ng ibang mga kababayan natin, lalong-lalo na ang mababait. Hindi naman ho lahat, no? Pero syempre, ito po'y nakakatuwa kasi mismo pang sa mayamang lugar, matigas at maanghang magsalita ang isang traffic enforcer na dito pa sa sikat na lugar ng ating Mayor Vico Soto. Yan. Alam niyo ho, minsan nakakatuwa, minsan nakakainis kasi ito po kasi yung hindi po kasi pagsunod sa traffic light ay magbubunga po yan idente. Can you imagine pag kayo po ay tumatakbo na alam ninyo kung ano ang inyong sinusunod? Green light ho yan, di ho ba? Kapag green light, kahit ho yung mga nakaupo lang, di ba, hindi nagda-drive, alam po nila na yaan ay go. Ngayon, kapag naman po, ito po'y red, pag red ang light, ibig lang pong sabihin, you have to stop. Ngayon, kadalasan hindi na ho napsin yung yellow. But yung yellow po, yan po ay preparation po yan. It's either you are going to go or going to stop. Yan. Ngayon, sa problemang ito, siguro talagang kailangan natin isang importanteng tao yan sa pamamagitan po ni Kernel de Dios. Teka, na-misplace ko lang yung papel
si Colonel De Dios ng Pasig City na siya pong dito sa, hindi ko alam kung siya kanya yung under na TPMO, no? Hindi ko lang alam, baka baliktad yung words ko o yung letters ko. But, igagalang po natin kung ano po ang ipapahayag po ng taong namumuno sa kanila. Yan. Ngayon, kailan ho ba naging tama na ikaw ay nakakakita na, alam nyo, mas mabuti pa yung gwardya, yung mga gwardyang nakausap ko, guys, no? Yung gwardya natin, gwardya po sa sa ibang lugar. Sabi nila, kung ang traffic enforcer daw ay hindi sumusunod sa traffic light, mas mabuti pang wag nang lagyan ng traffic light, di ho ba? Lagyan na lang po ng kanilang mga sign alam nyo, ayan ho, nangyayari naman sa iba, no, na maaring kasi parang feeling ko sira na hindi sira yung traffic light ho mismo. Malapit ho ito intersection, no, from papuntang Ortigas po kasi, mula ho doon sa Corinthian. Yan. Yung Corinthian na garden na may road ho yan, di ho ba? May intersection ho dyan na hindi ko maintindihan bakit ang mga traffic enforcer ho dito, hindi lang natin alam baka yung mga nakatira dyan sa lugar na yan kasi mayayaman, kaya traffic enforcer din ay mayaman yata kasi ang salita niya pang mayaman. Yung hindi ho hiniintindi yung kanyang kausap, basta sabi niya, ako ang traffic enforcer dito, kaya ako ang masusunod. Yan. That's good. Alam nyo, kayo po ang traffic enforcer na tila ba hindi ho yata kayo pinasusweldo ng taong bayan. Baka po kayo ay pinapasweldo mga taga-riyan lang, di ba? Kasi kapag ganyan po ang mga salita po natin bilang isang traffic enforcer, kayo po ay naka-Vespa, tapos meron po kayong suot sa panloob, no? Yung, alam niyo, tapos nakasombrero pa po kayo, nakabalot ang mukha ninyo, di ba? Ano hong dahilan? Yan, maaaring ang dahilan yan, ayaw niyang makalanghap ng amoy o kaya naman po baka lang sa ilong kasi minsan kasi tinatakpan ho nila yung mga ilong nila, bunganga nila dahil po sila ay prone sa usok, di ba? Tama naman po yun, di ba? Pero, ang hindi ko lang maintindihan, sabi sa kanya ng driver, bakit naman ho nyo ako pinahinto, green pa ho, di ho ba? Yan. The point there, mula dun sa pinaghintuan na intersection, Papo Ortigas, meron pa pong 6 na sasakyan na pwede pa pong pumasok sa road na yon nang bigla, di ba? Green light, di ba? Pinahinto yung mga motorista sa green light. At yung mga red light, yung mga red light, yun po ang pinago niya. Ngayon, wala hong emergency kung dumadaan, wala hong ambulansya, wala pong government official. Usually kasi pag may ambulansya, government official, kadalasan, yan pong mga daan na yan, hinahawi po yan. Pinapauna po ang mga boss, no? Kadalasan ko nakikita sa araw-araw na biyahe ko, guys, no? Ganun ho tayo kabait, di ba? Kabait ho, dahil una-una, isipin nyo yung mga buti pa ho, kung nabubuhay lang si dating Pangulong Noynoy Aquino. Sabi niya, di ba, kayo ang boss ko. Yan, naalala po ba yun? Kayo ang boss ko. Anong ibig sabihin nun? Kasi kung tayo po ay nakakaintindi, pag sinabi po ng isang presidente na kayo ang boss ko, ibig sabihin, siya po ay naniniwalang ang taong bayan, yan po ang boss. Yan. Yun po yung noong araw, panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero, this time, iba na ho, di ba? Pag nakikita po natin ang, ang tingin ko nga, VIP lahat ang mga binoto natin di ba? VIP ho sila in the sense na dapat hindi sila maharangan,
dapat walang abala sa kanilang mga daraanan, dapat maraming bodyguard o bantay na noon kahit yung wangwang bawal na bawal po gamitin yan, di ba? Pero this time, ginagamit na po muli. Ang hindi ko lang maintindihan, ito po bang batas ng wangwang ng mga pribado at mga government official na noon ay ayaw gamitin ng dating Pangulong Noy, no? Eh bakit ngayon ay ginagamit na? Ang alam ko po nung araw ay ito ay batas. Pero kung hindi na po ito batas, yan, sana po meron pong paglilinaw tayong mahingi. Ayan, okay na po ba yung ating tinatawagan? Yan. Wala pa. Okay. So, pansamantala yan po ay isang bagay lamang na ating pong nais marinig mula sa mga taong may karapatang magsalita ukol sa traffic. Yan. Ukol sa mga kinauukulan na sabi, dahil alam nyo ho, mas maganda pag naipaliwanag nila, yun po ang gawin natin. Yan. Yan ho ang importante na ma-execute. Kasi po parang mga ano din, mga men in uniform, kagaya ng PNP, kagaya ng AFP, may mga kanya-kanyang suot ho yan. At sila po ay may mga sariling batas na dapat ho nilang tandaan. At tayo naman po bilang mamamayan, sabi nga po, dapat alam din ho natin yan para makaiwas tayo sa iba yung problema, no, na ating kakaharapin. Dahil sabi nga po, no one is above the law. Yan. At sabi rin, hindi po pwede na sa isang tao hindi natin alam yung batas. Kahit na tayo ay hindi po mambabatas. Kahit na tayo ay hindi po men in uniform. We should know. Kaya po tayo ay nagpapasalamat tayo dun sa mga kinauukulan at sana po makuha ng ang butihing Colonel De Dios ng Pasig City. Yan. Alam mo nila yan, Colonel De Dios. Siya daw ang namamahala diyan sa mga traffic enforcer na mga hindi ho lahat, no, pero marami ho ang marami ho ang na-encounter nating mga bastos dito po mismo sa Pasig City. Totoo po 'yan at nakakalungkot nga po, ako po kasi ang nakakakita sa kanila. Pero alam nyo, hindi po ako maangas, hindi po ako nagpapakilala at hindi rin po ako masyadong masalita. Sabi ko lang, boss, mali naman ho yatang kayo po ay sumisigaw dyan. Ay, wala akong pakialam. Ako ang masusunod dito dahil ako po ay traffic enforcer. Yun ang sabi. Okay. At yan po, sana po, no, wag yung gayahin yan, guys. Kasi, imbis na matuwa po mga motorista sa inyo, imbis na bibigyan sana kayo ng pagkain, dahil alam naman ho kahit papano, yung iba dyan, nakabilad sa araw, imbis na maging mabuti ang iba dyan, kasi yun po yung kwento nila sa akin yun din po yung kanilang reklamo sa akin. Marami pong mga enforcer na mas matapang pa ho ito sa mga men in uniform. Okay? Well, yan po ang mga kadalasang problema dito sa ating bayan na mga taong mahilig mag-angat ng sarili. Yan. Kasi pag inaangat nyo yung sarili nyo, gusto nyo lang makilala. Kaya po, hayaan nyo po. Kasi kailangan po nating maiayos ang problema. That's why I need to talk with Colonel De Dios. Okay, at ngayon naman mga kaibigan, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, balita muna tayo ng Yes Yes Show. Topacio, sa ngalan po ng ating newsroom, diyan po. Ayan, sila po ang nagkaloob sa atin na pwede po nating pangan. Kaya take note guys hindi lahat masasama, hindi lahat mabuti. So, ibig sabihin, pumili tayo ng magandang balita na kung saan ay ating pong pakikinabangan. Okay? Nananawagan si Education Secretary Sani Angara sa mga business leaders na magkaroon ng mas malaking papel sa pagtugon sa kakulangan ng libo-libong silid-aralan at sa mga modernisasyon ng mga pampublikong paaralan. Ito'y kasabay ng patuloy na karoon ng pagkaantala sa mga pagpapatayo na infrastruktura at ang limitadong digital access na nakakahadlang sa pagkatuto ng milyon-milyong mag-aaral sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Angara, talagang nangangailangan ng mas malalim na kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan
at mga pribadong sektor ang lawak at urgency ng krisis sa edukasyon. Paliwanag ng kalihim sa magitan ng pagsulong ng public-private partnership o PPP program, mas mapapabilis at mapapahusay ang pagtatayo ng mga silid-aralan. At samantala, inaasahan namang makapagtatayo ang mga partnership na ito ng mahigit 100,000 classrooms sa buong bansa sa mga susunod na taon. Yan. Congratulations! Alam nyo, pag ganyang mabuti ang inyong hangarin, maganda po yan at salamat po sa inyong isip. Samantala, i-auction ng National Food Authority ang 750,000 na sako ng bigas na naka-stock sa kanilang bodega sa Valenzuela City ng 3 buwan o higit pa. Wow! Meron palang bigas dyan? Hindi ko alam ha. Alam ko construction materials lang. May bigas pala kayo dyan. Sayang, no? Ay, well, kung i-auction, tiyak ko, mura ito. Okay. Ayon sa A, mag-iiba ang presyo, di ba, ng mga bigas na i-auction depende sa kalidad at edad ng mga ito. Ang minimum bid para sa mga bigas na may edad na 3 hanggang 6 na buwan ay magsisimula sa 25.16 pesos kada kilo. Wow, mura, di ba? Samantala, ang minimum bid naman para sa mga bigas na 18 months, 18 months na ang katandaan ay mag-presyo ng 22.52 pesos. Aba, mas mura per kilo. Yan. Samantala, ang minimum bid naman para sa mga bigas na 18 months na ang katandaan ay 22.52 pesos kada kilo. So, tandaan ho natin yan, ha? Bahala na po kayo. Yung matagal na stock, anong sa tingin nyo? Yan. Kapag konti lang ang tagal, ano sa tingin nyo? Siyempre, kayo po ang kakain, kayo po ang magtitinda, kayo po ang, alam nyo, minsan yung mga kainan, di ba? Kayo magtitinda niyan. Siyempre, pag sinaing yan, ang effect niya, malalaman po ninyo. Okay? At siyempre, siguro maganda rin yung iba dyan, merong concern, no? Bago kayo bumili, kailangan, no? Ay, tikman nyo muna, di ba? Baka lang. Pero, sa mga walang masyadong makain, yan, yung mga kababayan nating kulang sa pagkain, okay lang po yan, walang problema. Kasi meron ho lang, ang sinasabi ko lang naman ho, ay baka ho may maselan dyan. Ako, meron akong mga kilalang tao na maselan sa mga pagkain. At kapag may konting amoy, tinatapon na ho yan. Ganun ang kanila. Pero sa ibang bahay naman, sabi nila, hindi, okay lang yan, gagawa na lang namin ng paraan. Kasi ang ginagawa ho ng iba, nilalagyan po nila yung pampabango sa kanin, di ba? Ginagawa nila ng paraan para at least, hindi pa siya bulok. Yan. Pwede daw ho yan. Yan po ay sabi rin ng iba nating kapitbahay. At syempre, alam nyo, marami tayong nakakausap na mga sa tabi-tabi lang. Sabi naman nila, mas maganda kung ganyang katagal na daw, bakit hindi daw ipamigay na lang? Yun ang sabi nila. Pero base ho dito sa napag-usapan, yan po ay ibibigay ng mura. Hindi po libre, kundi ibebenta sa inyo ng mura. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na mayroon talagang pagkakaiba sa rice-producing regions. Gaya ng Region 3 na may mas magandang kalidad ng bigas. Totoo po yan, sir. Yan. Okay, magsisimula naman ang aktual na auction ng nasabing bigas, NFA Rice, sa Biyernes, Pebrero 20. At tiniyak din ng NFA sa publiko na ligtas pa rin ang mga matatandang ng bigas para sa konsumo. Yeah, matatanda talaga. Ibig sabihin mo dyan, matatagal. Yeah, matatagal. Kayo naman masyadong, yung iba kasing reaction nyo, alam na alam ko na ho eh. At saka not only that, no, alam nyo guys, dapat ho talaga nung araw ang projection ng pagsasalita tungkol sa bigas, ang projection ho namin dyan, huwag kayong mag-aksaya kahit isang butil ng bigas. Doon po ay mahalaga. Ganun po nung araw. Huwag kayong kakain
na hindi nyo nauubos ang laman ng inyong kinakainan. Lalong-lalo na kung ito ay may kanin na kadalasan, kung titingnan po natin sa mga karinderya, sa mga kainan, grabe guys, naaawa po ako. Minsan kalahati o isang order na kanin ang hindi nakain. 'Di ba? May mga ganun ho talaga. At kapag ganun ho ay hindi nakakain, yung iba ay itinatapon na ho sa basurahan. Syempre ganun yung mga kainan Tatapon na ho nila yan. O kaya naman, kung kayo po ay may alagang baboy, aso, pusa, yan. Diyan po ibinibigay yung mga tirang pagkain. Okay? So, it's a choice. Kaya kayo po, ang lagi nyo lang isipin, bawal mag-aksaya. Yan. Tandaan ho natin, yes. Tandaan ho natin, kayo sumandok ng kanin. Siyempre, hindi pwedeng bigas yung sasanduking kanin. Kailangan nakasaing na siya. Ay hindi po pwedeng sobrang dami, tapos hindi mo naman pala mauubos. Take note on that. Kaya mga nanay, ituro po natin sa ating mga anak mismo na ang bawat butil ng bigas ay mahalaga. Ang bawat sandok mo ng kanin ay mahalaga. Kaya wag po tayong mag-aksaya. Lagi pong sanayin na sapat lang na pagkain ang ating sasandukin para wala po tayong itinatapon. Oh, yeah. Yan. Salamat po. At syempre, nagbabala rin ang Department of Migrant Workers laban sa mga tinatawag na shadow fleet. Yan. O mga sasakyang pandagat na walang sapat na dokumento at hindi malinaw ang pagmamay-ari. Nako, malaking trabaho to. Alam nyo, totoo ho yan. Kaya, okay, depende na ho yan sa inyo. Sana po magawa nyo, no? Alam nyo, minsan, sa dami-dami ng report at pag tinatanong natin yung iba, hindi ho nagagawa ho agad-agad. Sana po, bigyan nyo ho na, alam nyo ho, kailangan ho natin legacy. Pag meron ho kayong nakikitang problema, ayusin na kagad, di ba? Hindi yung mang-away, mambuli. Iwasan nyo na ho yung pambubuli dahil yung pambubuli po ninyo, panunukso ninyo sa kapwa, pagtatraidor na salita sa kapwa, patalikod, yan po ay bawal sa mata ng Diyos dahil lahat po ng sinasabi ninyong pangit ay babalik po sa inyo. Kaya ingat po tayo dahil hindi po lahat ng tao nakakaintindi. Hindi po lahat ng tao ay pusong bato. Yan. Yung kanta ho, pusong bato. Ganun ho kasi iba, di ba? Dahil ho sa kanilang pusong bato, yan, ay meron na ho tayong time check ngayon. Ang oras po, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, magbabalik po tayo mamaya, 11:25 ng umaga. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Panunumpa ng halos 2,000 na mga mote na guro, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Para sa detalye, Patrol 13, Gilbert Perdes. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa panunumpa ng nasa 1,991 na mga bagong promote na mga public school teachers. Galing ng lalawigan ng Bulacan at Pampanga ang mga newly promoted public school teachers na pawang umakyat sa mga posisyong Teacher 2 hanggang Teacher 4, Master Teacher 1 to 3 at Principal 1 to 4. Sa naging talumpati ng Pangulo ay kinilala nito ang dedikasyon na anyay humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataan at ng bayan. Bukod niya sa mandato ng mga itong magturo ay handa rin ang mga ito ayon sa Pangulo na tumupad pa ng ibang responsibilidad kung kinakailangan at ito partikular ay sa panahon ng halalan at maging sa panahon ng census. Pagbibigay diin pa ni Pangulong Marcos, hindi kailanman mapapalitan ang dedikasyon at malasakit ng mga teacher sa mga mag-aaral sa gitna ng nagsusulputang AI at makabagong teknolohiya na ginagamit na rin sa pag-aaral. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Ito Donglas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Terence Mulave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras. Ay,
Yes, yes, show Topacio sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Miss Juvie de Guzman. Nako guys gusto ko lang pasalamatan yung mga advisor ko. Ayan, salamat po sa inyo. Alam nyo, natutuwa ako sa inyo kasi masyadong solemn, no? Alam nyo, meron hong makajos kayong kausap. Yan ang hanapin ho ninyo. Yung mga makajos na kausap, hindi po kayo lilinlangin sa mga advice. Kaya sana mamili po kayo ng kausap ninyo. Huwag po kayong makipag-usap sa mainitin ng ulo. Ayan, kasi mahahatak po kayo. O kaya naman po, yung mga kausap na masyadong mataas ang pinag-aralan. Kasi baka tayo po ay mapabagsak nila ng hit sa ulo. Kasi alam nyo, masyadong matatalino na raw ngayon. Yan. Kanina ho, salamat ho dun sa balita na AI. Marami na ho talagang problema ngayon, no? Kaya yung iba ay nababawas-bawasan sila sa kanilang problema sa kaiisip sa pamamagitan ng AI. Pero alam nyo, mind you guys, no? Kapag kayo po ay hindi masyadong umaasa sa AI at kayo po ay nagbabasa, nag-aaral, depende sa inyong sariling kaalaman, yan ho ang mas magandang panghasa sa inyo. Nung araw po kasi, wala pa hong computer, hindi ho pa, bagamat meron hong typewriter, yun lang hong tanging nahawakan ko nung araw, no? Alam nyo, napakagandang makipag-usap kayo mas madalas sa mga eksperto. Dahil yung mga eksperto po, hindi kayo pababayaan yan. Sabi nga yung mga eksperto ang nakakatuwang hinga ng pahayag dahil sila po, mas alam po nila yung dapat gawin. Kung sa tingin nyo naman po, yung kausap ninyo ay hindi naman ganun ka-eksperto at medyo negatibo para sa inyo, okay lang po yun. Kumuha kayo ng 4 na magagaling na kaibigan na pwede ho ninyong pagkumparahin ang kanilang mga sinasabi. Kaya, salamat po. Ayan, salamat po. Kaya, ewan ko lang kung okay lang sa'yo. Ayan. Dun sa mga friends ko na talaga namang nakakatuwa, nagbibigay sila ng saloobin nila mula sa puso. Yan. Pag mula sa puso kasi, maganda ang maririnig mo, di ba? At pinag-iingat po ako. Ayan, pinag-iingat niya ako kasi meron daw mga tao, hindi ko alam saan magagaling yun. Bakit ako dapat kainggitan? Hindi ho. Doon naman sa mga naiinggit, pasensya na ho kayo. Kasi alam ko namang matatalino kayo. Pero hindi ko alam bakit kailangang mainggit nila. Yan, sabi yan ng aking kaibigan. At siya po mismo ay nakausap ko. Kaya sabi ko, hayaan na lang natin, ipaglaban natin kung ano ang pwede nating gawin yan. Mas maganda ho kasi guys, matuto tayo mula sa ating pag-aaral, mula sa ating mga matatalinong kaibigan. Alam nyo, buhay pa naman yung mga kaibigan ko matatalino, no? Buhay pa naman. At mula ho sa kanilang mga sinasabi, ay binibigyan po nila ako ng magagandang gawain na pwede kong gawin yan. Kaya doon sa mga baguhan na nag-aaral pa, sabi ho nila, sana po tayo po'y matuto na magbigay ng mga problema ninyo na pwede nyo makunan din ng tamang pag-aaral. Research, ika nga. Ang tingin ko naman doon sa iba na puro AI lang ang ginagamit. Naku, wag ho kayong tamarin. Kasi pag AI talagang mabilis, ang AI masipag yan, di ba? Tapos kayo, puro AI ang ginagamit ho ninyo. Baka po masanay kayo masyado dyan, di ba? Pag nasanay po kayo, at kayo po ay in-interview ng ibang tao tapos hindi kayo makasagot dahil wala kayong computer, wala kayong cellphone na magagamit para gamitin yung AI, hindi po pwede yun. Ayan. Marami yung style, di ba? Style lang po yan. Yan. Okay, at ngayon naman, yan, sa ating, para naman dun sa mga, mga fresh na fresh. Yan. Fresh looking, si JM yan. Si Bam, yan. Si si Winner, di ba? Pati yung mga nasa newsroom natin, yung ating director pati, ay lahat kayo dyan panalo kasi talaga fresh looking. Tandaan nyo yan fresh looking kayo. At sana po, huwag kayong magbabago. Lalo nyo pang higitan ang mga nakikita ninyo sa iba na gusto ninyo. Mas higitan nyo pa kasi sa totoo lang, nasa sa inyo ang ikabubuhay ng mga
leader ng bansa. Kaya sabi, yung naman ninyo, i-share ninyo na i-share, no? At gawin na makatotohanan ang inyong mga ipinangangako. Yan. Alam nyo, kapag New Year, di ba, daming nangangako. New Year's resolution, ewan ko lang kung uso pa yan sa iba. Hindi ko alam kasi ang iba ho, magaling mangako. Ang sabi ng iba, Juby, nangako na nga gusto mo pang tuparin? Oo. Hindi, huwag mo kayong pilosopo. Kasi pag nangayo, mas maganda guys, na kayo po ay merong list, no? May list kayo, may checklist kayo. Alin ba ang natupad, alin ba ang hindi. At kung yung hindi natupad ay mas marami, negative po daw ang inyong personality. Yan. Naku, wag kayong mapabilang sana dun sa sa negative na personality kasi ang negative na personality na umaasa lang sa katabi, nangongopya lang sa katabi. Yan, lalo yung mga eskwelahan dyan, nangongopya lang pala doon sa classmate niya, best friend niya, kaya niya kinakaibigan. Nako, ingat po kayo. Kasi hindi po lahat yan ay po pwede ninyong gawin. Kasi sa totoo lang, mahihirapan kayo na idiskubre ang inyong galing at talino ninyo kung hindi ninyo sosolohin ang pag-aaral. Yan. Iwasan po ninyo ang pangongopya. Iwasan po ninyo ang panggagaya. Kasi sa totoo lang, kayo pong may katawan ang may sariling kaalaman. Yan. Tama. Dapat nating pag-aralan yan. Okay, samantala naman mga kaibigan, nagbabala ang Department of Migrant Workers laban sa tinatawag. Ito na kanina, no, nadaanan na natin to. Okay, dito naman tayo sa isa pa. Kinondena ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang mga wanted posters na naglalagay sa ilang individual bilang espiya. Yung parang ang tawag dito noon red tag, no? Red tagging, no? Okay, sa nasabing posters, pinaglaanan o pinangalanan si Gerald Mangao, Eric Simogan at Zena Punada, Candelario Segi, tama ba to? Bilang mga taksil sa bayan. Inilathala ang mga ito sa Facebook page ng Villagers Point of View. Naku, oo nga naman, mahirap yung pangalan nila nakalantad, kasi alam nyo ho, may pamilya ho yan. May maring hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng kanilang kamag-anak o ginagawa ng kanilang sino man ho, di ba? Na nakadikit sa kanila. Mahirap nga po talaga pag nalaman na ito ho pala yung mga ganun, no? Anyway, dito ho sa gusto lang po nila sana na point of view po ng 2.0 na iniuugnay ng mga otoridad sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front Network. Ayan. Magbago na po kayo. Alam nyo po, nung araw, pag sinabing NPA, takot na takot ho talaga ako. Kasi yan po ay no permanent address. Yan po ang alam ko. Kasi ang isang taong no permanent address, kung saan-saan lang nakikitulog, kung saan-saan lang nagpupunta, yun po ay delikado. Yan. Yun ang alam ko, kaya takot na takot po ako sa NPA nung araw. Ngayon, hindi na po ako takot sa NPA Kasi yung mga NPA po, sila pa po yung nakakatulong. Yan po ay no per address. Oh, yeah. Mukhang si Winner yun. Thank you, Winner. Okay, ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., ang naturang gawain ay hindi lamang propaganda kundi isang organisadong psychological warfare na may direktang banta sa buhay ng mga pinangalanan. Yes. Bunsod nito, nananawagan ng grupo sa mga otoridad na tiyakin ang kaligtasan ng individual batay sa monitoring na NTF-ELCAC at syempre umabot sa 26 na sibilyang pinaslang noong 2025 matapos ma-spy tag. Ayan, naku, mahirap po yan. Alam nyo, minsan yung, okay? Sige na po. Ay, eto na. Okay po, ayan. Tanggap muna tayo ng flash report mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. DWIZ Flash Report.
Hello? Hello? Sino tatawagin? And this, Patrol 30, take it away. Okay. Jenny Mendez, where na you? Dito na me, eh. Ayan. Ay, medyo, ano lang ho, pasensya na, medyo ano yung aming signal. Hindi ho nagpapang-abot yung signal ho dito sa loob at sa labas. Okay, Miss Jenny Mendez, are you there? Ayan. Ano nangyari doon? Okay mga kaibigan, habang hinihintay ho natin ang flash report, tayo ho naman naghihintay lang. Ang oras po mga kaibigan, alas 11:43 pa lang ho. At maya-maya po magbibigay muna tayo uli ng time check, no? Dahil ho, alam, marami yung problema talaga ngayon. Kahit sa amin, sa lugar namin, grabe. Fully paid, pero ang hirap tumanggap ng tawag. Okay, tanggap muna tayo uli. Tayo ng flash report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. DWIZ Flash Report. Miss Juvin, naniniwala si House Leader at Caloocan City Representative Edgar Erice na si dating Vice President at ngayon Mayor Leni Robredo lang ang natatangi at maaaring pantapat kay Vice President Sara Duterte sa plano nitong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Reaksyon nito ni Erice sa gitna na nagpapatuloy na nationwide public consultation hinggil sa mga panukala ng anti-political dynasty bill sa Cebu, kung saan ay natanong ang mga babatas kung napag-uusapan na ba ng oposisyon ang pagbuo ng presidential candidate para sa susunod na eleksyon. Para kay Erice, kung tatakbo sa pagkapangulo si Robredo, kaya makukuha niyang numero sa taong bayan dahil malinis ang pangalan nito at walang bahid ng korupsyon. Sa sariling pananaw ni Erice, mas mainam na mag-isang lumaban ng oposisyon laban kay VP Sara upang hindi mabahiran ang anumang korupsyon. Anya magpapatuloy ang kanilang paghikayat kay RVC o kay dating Vice President Robredo na tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. Pakinggan muna natin ang pahayag ni Congressman Erice. Sa ngayon, wala pa po. Sinasabi ng mga kasama namin, mag-organize kami, and hopefully before the end of the year, we can come up with our candidates. Pero sa akin, pananaw, dapat ang isa lang ang pwedeng palaban kay VP Sara. Walang iba yan, kundi si dating VP Leni. Yun lang. Kasi walang issue ng korupsyon kay VP Leni. Kaya lang, magkakaroon ng dalawang school of thoughts yan. Whether we will coalesce with the administration or we will fight alone. Para sa akin, we should fight alone. Bakit? Hindi ibig sa politika, sa experience ko, hindi ibig sabihin ng 1 plus 1 equals 2. Dito, pagka kami 1, tapos pag sumama kami sa administration, ang ibig sabihin nun, negative 1, kaya magiging 0 because of the corruption issue. Ang sinasagot ng VP Sara, yung 125 million na confidential funds at iba pang mga akusasyon. Pero ang dapat sagutin ng administrasyon in 3 years, 1.4 trillion, insertions, diversion na napunta sa pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas. Mabigat sagutin yon. Kung kami lang, wala kaming sasagutin ganon, walang issue si VP Sara, si VP Leni, magkakaroon pa ng issue yung kampo. At yan ang tinig ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Erice. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez sa buulap para sa impinang mita sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Okay, maraming salamat Miss Jelly Mendez at syempre time check muna tayo. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ang oras po alas 11:46 ng umaga. Yes, yes! Ahoy!
sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ako pa rin po si Miss Juvie de Guzman. Ayan. At syempre, yung sabi nila hintayin daw natin ang mga replay group, no? Yung team replay. Oo nga naman. Hindi, mahirap talaga. Alam nyo guys, medyo sa amin kasi ang mga live viewers po medyo konti pa dahil sila po ay nasa trabaho. Okay lang po yan. No need to explain because I understood what you're doing. Yan. At syempre, yan, mamaya po At ngayon naman po, kahapon, yung viewers natin, inabot po tayo ng almost 8 pero maliit pa rin po yan. Kailangan yung si Atty. Topacio ay dapat na makita at marinig. Yan. Salamat po. Yan. Salamat po sa mga advice. Okay. At samantala, hello din kay Arlene Ong. Yan. Arlene, thank you so much. Kay, okay. Yung mga tao na no? Okay, sige. Alam ko naman na busy kayo. Salamat po. Okay lang po yan. Kay Larry Spike, salamat po. Yan, yung mga friendship natin. Josephine Salvador, RMC. Yan, mga bossing RMC. Mabuhay po kayo. Ian Rosalado, yan. Mike Nilo Odiaman, yan. Ito naman pagsisikap ninyo yan. Kung gaano kayo kagaling. Di ba? Sabi nga nila, pag magaling daw ang isang tao, yan ay napapansin. Yan. Salamat po sa inyo, ha. Okay, sabi naman dito, itong munang unahin natin, yung ating viewers sa YouTube. Okay, si Leo Teneros. Shout out from Doha, Qatar. Yes, yo. Thank you po. Ayan. Huwag niyong aalisin yung Topacio. Yes, yo. Topacio. Yan. Alam niyo naman yung idol natin, hindi dapat mawala doon sa title. Kaya pag nangangamusta kayo, laging yes, yo. Topacio. Yan. Okay, salamat po sa mga taga Doha, Qatar. At lalong na si Gerald Calzado. Good day, Atty. Watching from Alamano. Dep, Tambalos, Los Crocs Country. Hey! Yan, salamat po. Yan, salamat din po. Yan, salamat. Ako, nag-ulit. Dami. Magandang tanghali po, Atty. Ferdy, Ma'am Juby. Yeba. Salamat po sa inyo, Sir Leo Teneros. Okay, at shoutout po. Yan, salamat po. Watching from Doha, Qatar. Bakit ganyan kayo? Ayan, okay. Maganda, Boss Bell. Hi, magandang umaga lahat nanonood sa Tambulig. Ayan. Salamat po, MMLSO. Yan. Hello din kay Kawaii 5. Hello, Attorney and Ate Juby, avid fan from Japan. Pa-birthday greet naman po sa mother ko, Josefina Arevalo from South Carolina and Rolling Lumpia. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy na birthday pa. Yan. Ayan, salamat po. Happy birthday, Mother Josefina Evalo. Yan. At saka yung birthday celebrants din po mga kaibigan sino man ho kayo. Happy birthday na rin po sa inyo. Yan. Sipag talaga ni Miss Juvie. Morning po, Miss Beautiful. Talaga. A2 Pau ka. Yan, 209 syempre. Dapat yung mga nakikita natin dito masisipag din. Ganun. Alam nyo, pag masisipag ang mga taong nakikita mo, inaabutan mo, pati ikaw sisipag ka rin. Mahihiya ka, di ba? Di ba, Winer, mahiya tayo, no? Oh, yan. Yan. Kita mo naman, Morcio Ernesto Marquez. Ay, salamat po. Salamat po. Pasensya na. Yan. Okay, Romeo Gonzalez. Marami po kasing mga hearing. Kayo naman. Marami pong mga press conference. Makikita nyo yan sa mga kasi marami yung mga vlogs naman na nagpapadala ho sa atin. Pero syempre, yan naman po ay merong mga exclusive special coverage. Yan. Okay, Romeo Gonzalez. Ayan. Salamat po. Pasensya na. Si Bangungot naman, good morning. Mula dito lang sa Timog, San Francisco, California. At syempre si Nick B. TV. Hi. Morning po, Atty. Topacio and Miss Jub. Okay, watching from Doha, Qatar. Okay, salamat doon. At syempre yung mga friendship natin na talaga namang walang tigil sa kami message. Salamat po sa inyo guys Alam nyo na, yan si Jean Ong and family. Hello Peter Ong and family of course. Yung mga ministro natin, salamat po lalong-lalo na kay Sir Allen Santiago. Yan, si Santiago ng USA. Yan. Of course kay
kay Chester, ministro. Ayan, yung mga ministro natin. Thank you so much. At saka, alam nyo, lagi kayong maging positibo. Yan. Alam nyo, kaya nababanggit ko yung aking mga ginagawa. Kasi napaka-importante po na hindi tayo nakakalimot sa Panginoon. Huwag nating iwawa yan sa ating araw-araw na gawain. Pagpasalamatan po natin, bibigay po muli ng Panginoon sa atin ng panibagong buhay. Araw-araw po, yan. At anuman po ang inyong oras ng kain, huwag kayong mag-alala. Dapat nyong sanayin na pag gutom kayo, dun lang kayo kakain. Kahit once a day lang kayo kumain, walang problema yan. Once a day, o meron pang merienda, o walang merienda, walang lunch, walang dinner, okay lang po yan. Basta ang importante, pag kumain kayo, siguradong gutom kayo. Yan. Marami yung kasing nag-aalala, ay, hindi ako nag-lunch, ay, hindi ako nag-dinner. Oh, sorry. Yan, mga gano'n na sabi. Ay, Diyos ko naman. Alam nyo, hindi yung kawalan ng ating utak kung tayo po hindi nakapag-lunch, hindi nakapag-dinner, o hindi Kasi alam nyo, tatalino kayo kung sapat lang ang kain ninyo. Baka naman ang kain ninyo ay sobra pa sa kaldero, di ba? Yung iba dyan, kain to the max, wag na wag gagawin yan dahil baka po makasama sa inyo. Iyan. Yan lang isang paalala kasi alam nyo, minsan hindi natin napapansin yung mga belly natin, hindi nakasya yung mga pantalon, di ba? Hindi nakasya yung mga short, yung mga talagang yung short ay bitin na bitin, yan. Ngayon naman, sa mga kababaihan, kung ayaw ninyong mabastos, take note guys, wag naman kayo magsusuot ng damit na hihilahin nyo pa pababa, di ba? Alam nyo na, kapag ang suot ninyo, pabayaan nyo na tingnan kayo. Tingnan. Alright! Ay, di ba? Kailangan kasi pag tinitingnan kayo, wag kayo mabastusan. Ibig lang sabihin dyan, ay nagagandahan po sa inyo. Ngayon, kung ayaw nyo namang tinitingnan kayo dahil sa makikipot ninyong kasuotan, wag kayong magsuot ng ganyan para hindi na po kayo pinapansin, di ba? Alam niyo naman ng mga kalalakihan, pag nakakita ng mga wow legs, wow, kumikinang, di ba? Siya natin mapipigil yan. Hindi yan pambabastos. Sila po ay masyado lamang appreciative. Yan. Pero, guys, may batas. Ewan ko, kung may batas din dito sa Pasig. Kasi sa Quezon City, ang batas po doon, kapag ikaw ay nagsipol sa isang babaeng dumadaan o nagsitsit o kayo po ay nakipag-usap, hindi naman kayo kilala o nag-appreciate kayo sa kanya, patay kayong bata kayo. Ikulong na yan! Ikulong na yan! Baka kayo ay makasuhan, guys. Kaya ingat-ingat din po. At dapat alam nyo ang mga kaso kakaharapin niyo kapag kayo ay humahanga minsan sa mga kababaihan. Kasi mamaya, oportunista yung babaeng binigyan nyo ng pansin. Di ba? Mamaya sabihin sinabi lang sa inyo, wow, legs. O, kakasuhan ka na, grabe. No! Yung mga ganun namang klaseng tao, should not happen. Alam nyo, busog na. Sa dami na ang ating Korte Suprema, ang ating mga RTC, MTC, whatever, marami na silang hawak na kaso. Wag na kayong makadagdag kung hindi naman kayo hinawakan. Yan. Oo naman! Ayan, thank you. Kaya sana po ganun tayo. At syempre, ngayon po, sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ay dapat kong pasalamatan ang buong produksyon dito sa DWIZ Aliw Channel 23. Ang buong lalong na technical side natin, ang newsroom natin, ang magagandang CA natin, ang mga director natin, at lalong-lalo na ang mga writers, yan. Mga regular or OJT kapaman, lahat po kayo ay pinasasalamatan ko. Muli po, antabayanan po natin ang susunod na programa. Walang iba kundi ang Senyor Balita with Senyor Ray Pacheco. Ayan, sa ngalan po ni Atty. Ferdy, ako pa rin si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:59 ng umaga. Ayan, guys, bye!